visible po? Yes po, sir. Okay, thank you very much po. Sige, let's begin. Evil Eye. Okay, FET amplifier. So, let's talk. Wait lang. Hindi Sige. So, let's talk about FET amplifiers. Ano ba ito? At anong meron dito? Ba't ba kinakailangan natin ito pag-aralan? So, ang FET amplifiers po, alam na natin yung mga FET. So, alam na natin ang iba't ibang type kung paano natin nababais ang FET. Alam natin anong iba't ibang type kung paano natin ina-execute, kung anong operation ng FET. Ngayon, may tinatawag tayong mga FET amplifiers. So, ano yung mga FET amplifiers? Ito nga. From the word itself, amplifiers. Baka nakakalimutan niyo kung anong ibig sabihin ng amplifiers, ha? Para po sa iba na hindi nakakaalam or medyo nagugulan sa amplifiers, ang FET po, ang amplifiers po ay isang electronic circuit or electronic configuration which aims to amplify. Amplify in English word, make it stronger. Gawing mas malaki, gawing mas malaki ang isang output. Kuwari, nagbigay ka ng 1 volt tapos na signal. So, pag lumabas siya galing sa circuit mo, yung 1 volt mo na binigay or in-input, magiging 3 volts. So, kaya nga siya ina-amplify. So, ngayon po, may iba't ibang kayang gawin siya ng FET. Okay? Kayang gawin siya ng FET. Kaya nga, i-discuss natin siya ngayon. Pero, ang pinaka-ideal kasi mag-amplify BJT. Pero, it doesn't mean ang BJT lang ang kayang mag-amplify ng signal. Now, we have FET. So, isa po sa mga configurations ng FET will be ito. Common source amplifier. Ang sakit ng aking singaw. Okay. Sige po. Sakit. When used in amplifier applications, the FET has an important advantage compared to the BJT. Dahil di ba nga ang BJT, ang kalimitan po natin na ginagamit for amplification. Pero kaya din siyang gawin ng FET. So may important advantage ang FET na wala ang BJT. Bakit, sir? Kasi ang FET, unlike BJT, ay may extremely high input impedance. Okay? So ibig sabihin po, mataas ang high input impedance niyan. Okay? So bakit advantage yun para sa FET? Kaysa sa BJT. Mamaya malalaman natin siguro ang ating kasagutan. So, pero kung may advantage siya, meron siyang disadvantage. Ano yun? So, ang disadvantage ng isang FET amplifier, hindi pa tayo common source, ha? Nagdi-discuss pa tayo generally ng FET amplifier. Include higher distortion and lower gain. So, mas madaling ma-distort, magulo ang signal, at saka lower ang ating gain. The particular application will usually determine which type of transistor is best suited. The common source amplifier is comparable to the common emitter amplifier. So kung i-compare natin ito sa BJT configuration na pinag-aralan nyo o kung hindi nyo man napag-aralan last second year nyo, ito ay kagaya siya ng common emitter amplifier. Okay? So, ang common source ay common emitter sa BJT. Tandaan natin, yung source sa ating ginagamit natin ng source sa FET. Pero ang equivalent part niyan sa BJT ay emitter. Okay? So, let us try to have common source amplifier. Okay? Pero let us have muna ito. Yan, ito ang ating FET AC model. So, ito yung complete nating model. Kung makikita nyo, ito yung larawan ng ating transistor. Ito yung AC model natin. It is composed of a diamond shape na meron tayo ditong arrow upwards. Okay? So, ito lang naman ay AC model. So, hindi naman masyado natin itong kinakailangang pagtuunan ng pansin. Isama ko lang pala siya sa PPT. Okay. So, punta tayo sa an ideal FET circuit model. So, an ideal circuit FET model is with an external AC drain resistance is shown in figure 92. So, ito yun. Okay? So, ito ay derivation lamang po ng ating formula. So, I highly suggest hindi nyo i-skip nyo itong part na ito kasi hindi nyo naman ito magagamit. Let us just focus on the formula itself. From the derivation na above, ang voltage gain natin,
ay makocompute natin as voltage gain. Ito ang symbol for voltage gain ha, capital A sub V. It equals to our GM or yung transconductance natin multiplied by RD natin, yung drain resistance natin, pero AC. Kasi kung ito ay R sub D, yung D na malaki guys ha, yung D na malaki, capital D ang naka-subscript, yun ay in DC analysis. Okay? Pero here, we have an AC analysis, kaya ang ginagamit natin to distinguish AC from DC parameters, nagkakaroon tayo ng small letters. So ito ay drain resistor, pero again, naka-AC siya. Okay? So again, this is the transconductance, the G sub M. Sir, pwede ko pang gawin to na na capital G? Hindi po ha. Kung paano siya sinulat sa formula, ganun po. Kasi pag ito ay hindi ko nakitang ganito ang ginamit nyo, kung ito man ang lalabas or kung ano man, maarte tayo sa notation. Baka kasi isipin ng iba sa inyo na yung capital G ay kaparehas nito. So kung paano sinulat ang formula at sa mga susunod or previous nyo pang formula, ganun din po ninyo ilalagay. Nakaintindihan po tayo doon? Maliwanag po tayo sa kung paano kinukuha ang voltage gain? Yes po, sir. Okay, GMRD. Yung iba ha, makakapasagot-sagot naman po sa atin. Baka kayo ay hindi nakikinig. Okay, next po tayo. So, for example, may example agad tayo. Di ba, sir, ganyan ba ang mga possible na lumabas sa exam? Possible. Possible, bigla. Kaya sabi ko sa inyo, konting kembot lang talaga or konting lang sa exam. Kasi, ang iba, ita-times nyo lang. Ganun. May iba kang hindi kayo magko-compute eh. May ibang i-state nyo lang yung reason eh. Magre-reason out lang kayo eh. So, kung a certain JFET has a transconductance is equal to 4 millisiemens with an external AC drain resistance, ito yung RD natin, AC na drain resistance, di ba, of 1.5 kilo ohms. What is the ideal voltage gain? So, ang voltage gain alam natin is G sub M or the transconductance multiplied by the AC drain resistance. Okay? So, pag multiply natin silang dalawa, it is equal to 6. Sir, 6 lang po. Yes po. Any type of gain ay unitless. Ulitin ko ha, sa voltage gain or current gain or dito in our case voltage gain, unitless po ang ating voltage, ang ating mga gain. So wala kayong ilalagay dito, it is just a number. Katapos karamihan guys sa gain ay whole number. So magtaka kayo kapag nag-decimal yan. Pero hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay whole number. So kalimitan lang naman. Pero kung confident kayo sa formula nyo na ginamit, tapos na-compute kayo ay may decimal, edi let it be. Wala naman tayong ginagawang nililimit. Next po tayo. Okay. So, paano ba tayo nag-JFET amplifier operations? Yan. Punta na tayo sa common source. Sige, wait lang. Ako na ang magsasabi ko sino magbabasa nito kasi ako ay tinatamad mag-skip ng screen. Sige, basahin mo nga ito, Mr. Sino bang dito? Mr. Julius Roeca. Naman po ako nito. JFET amplifier operation. The common source JFET amplifier is one in which the AC input signal is applied to the gate and the AC output signal is taken from the drain. The source terminal is common both in input and output signal. The common source amplifier either has no source resistor or has bypass source resistor. So the source is connected to AC ground. Is self-bias common source N channel JFET amplifier with an AC source capacitively coupled to the gate shown in figure 9 to 3
The resistor RG is served two purpose. It keeps the gate at approximately 0 voltage DC because the IGSS is extremely small and its large value usually several mega ohms. Prevent loading of the AC signal source. A bias voltage is produced by drop across RS, the bypass capacitor. C2 keep the source of JFET at AC ground. Okay. Thank you very much, Mr. Roweka. Mamaya ko nang kayo paglasan. Okay. Ano ba pag sinabi natin common source? Anong sabi? A common source JFET amplifier is one in which ang AC input signal daw ay saan ina-apply. Nag-a-apply tayo ng AC or alternating current na input signal sa gate. Okay? Tapos saan po ang output natin kinukuha? Kung ang input ay sa gate, ang output ay sa drain. Okay? Again ha, ang makikita nyo mga tanong sa ating mga midterm examination ay paano kung halimbawa ganito, ganyan, nag-apply ka ng ganito, tinaasan nyo ang gate to source voltage, ano mangyayari sa ganito. So araling maigi ang bawat component, bakit anong effect nila doon sa ibang component. So dito. Again, sa common source, ang input signal natin, AC input signal, ay atin pong ina-apply sa gate at ang AC output signal ay tinitake natin or kinukuha naman natin sa drain. The source terminal is common to both input and output. Kaya siya tinawag na common source. Kasi ang source niya ay meron sa input and output. So, kaya siya tinawag na common source, diba? The source terminal is common. Okay? Parehas na present ang source sa ating input and output. A common source amplifier has no source resistor. Wala siyang source resistor at the same time wala din siyang bypass na source resistor. Okay? So wala siyang maalinman na resistor. So ang source natin ay connected sa ground. Okay? A self-biased common source N-channel JFET, makikita niyo ito mamaya, with an AC source capacitively coupled to the gate. Ito yun. So, meron tayong makikita dito ang gate resistor, R sub G. This is the gate. This stands for the resistor, RG. Okay, gate resistor. Bakit kinakailangan natin ng gate resistor? Ano yung purposes niya? So, una, it keeps the gate at extremely 0 volts. Okay? So, ginagawa niya na ang gate ay 0 volts. Okay? At ang sunod, its large value prevents loading of the AC signal source. So, ito yung dalawang function ng ating gate resistor. Kinikip niya po ang gate as extremely 0 volts. At at the same time, gusto din natin po na meron. Its large value prevents. Prevent niya rin yung loading ng ating AC signal source. A bias voltage is produced by the drop across the source resistor. The bypass capacitor keeps the source of the JFET at AC ground. So ang trabaho po ng ating bias voltage, again, ang bias, in-applyan natin ng voltage. In-applyan natin ng voltage. So anong silbi nun? Para daw mag-drop, across RS. So anong nangyayari po pag nag-drop tayo ng voltage across sa ating source resistor? Ang nangyayari po ay nagkakaroon tayo ng bias voltage. Pero okay, source resistor ha. Tapos po ano pang sabi dito? Yung ating R sub G, again, itong dalawang purposes nilang dalawa. Okay, so please makikitandaan po nito. Hindi ko naman sinasabi na ito ilalabas sa exam. I'm not really sure, hindi ko na rin tanda. Pero yung mga ganito type kasi possible na lumabas sa exam. So yan, So ito yon, yan. So kung makikita natin, 'di ba? Anong sabi ko sa inyo? 'Di ba? Ito ang gate, ito ang ating source, ito ang ating ito ang ating drain. Sabi natin kaya siya tinawag na common source kasi meron tayong RS, meron tayong source resistor dito, pero directly connected na din siya sa ground. Meron siyang bypass capacitor dito. Tapos ang input voltage, saan tayo nag-a-apply ng input? Sa may gate. Ito ang gate niya, di ba? Tapos po, kinukuha natin ang output dito sa may drain. Di ba? Ito ang part ng drain, ito ang part ng gate, ito ang part ng source. So, input ay sa gate, output ay sa drain.
Tapos ang RS natin. So ano ang ginagawa ng RS sub G natin, ng ating gate resistor dito? Anong primary purpose niya? Para daw po mag-approximately 0 volts ang ating gate voltage. At pangalawa, para mag-prevent po ng loading. I-prevent ang loading. Tapos dito naman po sa ating RS, meron tayong bypass capacitor which helps po na mag-zero. Ano sabi dito? So the bypass capacitor keeps the source of the JFET at AC ground para makip siya at AC. Kaya kung makikita natin dito, naka-ground pa rin siya. Okay? Both of them ay naka-ground. So ang sabi din dito, the input signal voltage causes the gate to source voltage to swing above and below its Q point. So, yon. Kung makikita nyo ito, it swings above and below its Q point. So, ito yung ating field of operation lang dito. Pero dahil nga po, pag in-applyan natin ng signal, makikita nyo, sobrang nagkaroon ng swing tayo. To the point na lumabas siya dito sa part na to, lumabas ito sa part na ito. Okay? As the drain current increases, yan, ito yung mga paboritong tanong eh. Anong nangyayari kapag ang drain current mo ay nag-i-increase? Pag in-increase natin ang current na dumadaloy dito sa drain, the voltage drop across the drain resistor, ang voltage drop dito also increases. So, pag nag-increase ang drain current mo, mag-i-increase din ang voltage drop mo dito. Pag nag-increase ang voltage drop mo, it causes the drain voltage to decrease. Okay? So, ano yung tatlong parameter ang nabanggit? Ang drain current mo ay mag-i-increase. Yung current na dumadaloy dito sa drain ay mag-i-increase. Mag-i-increase din po ang voltage drop ng drain resistor mo. At pag nag-increase ang drop nitong voltage resistor mo, ano mangyayari? The drain voltage decreases. So, iba po ang drain current sa drain voltage. Okay? The drain current swings above and below its Q point value in phase with the gate to source. So ito yung nakikita nating pagkakaroon ng swings po above and below its Q point. Sir, ano nga ulit ang Q point? Ang Q point po ay yung quiescent point. Yan ay yung normal operation. So ito yung normal operation, itong loob lang na to. Pero again, dahil nga po nagkakaroon tayo or nagba-bypass tayo at dinadagdagan natin ng voltage ang ating input, nagkakaroon po tayo ng swings. Nagkakaroon tayo ng swings outside, specifically above and below its Q point. Next po tayo. So ito ang DC analysis natin sa ating pong JFET amplifier. Pero I guess hindi naman yata ito masyadong important sa inyong part. Pero let's talk about na rin. The first step, ang first step natin kapag nagdi-DC analysis tayo? Kahit hindi natin ito basahin. Ano ba nakita natin? Binabypass po natin lahat ng capacitor na present. Okay ha? Yun ang first step natin lagi kapag DC analysis. Kasi ang nangyayari po sa capacitor, kapag nagdi-DC tayo, nag-act siya as open circuit. Kapag AC analysis, may silbi yung capacitor. Pero kapag DC analysis, wala kasi it acts like an open circuit. Kaya kung makikita mo dito, nawala yung capacitor. Tingnan nyo dito, nawala ito. Nawala din yung capacitor na connected dito. Nawala din yung capacitor na connected dito. Kasi again, nababypass ang capacitor kapag nagdi-DC analysis tayo. Yun ang una yung gagawin kapag nag-a-analyze ng circuit. Kapag DC. Okay? Alisin lahat ng nakakalat or nakakabit na capacitor. Naintindihan po ako dito? Sir, yes po. Yung iba? Yes po, sir. Okay. Kaysa makikinig po ng maayos at kayo ay medyo makinig. Okay, next. So for example, determine the drain current and the gate to source voltage at the Q point for the JFET amplifier in figure 9 to 6. Ito yun. Yan. Ito yun. Ito yung part na yan. Ito yung mga given natin sa part na to. So it is given, yan yung mga parameters natin. The typical IDSS for this particular JFET is 4.3 milliamperes and yung VGS off natin is negative 7.7. Hindi na tong plot the
plot the transconductance. Wala akong bibigay sa inyo ganito sa midterm. Okay? So, yung ating computation for VGS is equal to, ito ang formula natin, 0.3 VGS of 0.3 multiplied by VGS of, and VGS is equal to 0.5 VGS of dito. So, ang VGS of natin will be negative 7.7. So, multiply lang natin dito. And again, this is also negative 7.7 kasi ito yung given. So, you will get negative 2.31 and negative 3.85. Kapag when ID is equal to IDSS over 2. Okay? So, ang sabi natin dito naman sa part na to, when IDSS is equals to 4, so technically this will be 2.15 milliamperes and then this will be 1.075. Wait lang. So, ang IDSS kasi natin dito, for this particular GFET is 4.3. So, yung 4.3, I guess, i-divide natin dito sa 2. So, kaya you will get 2.15 milliamperes. Okay? Tapos, kapag naman dito sa part na to, when ID or the drain current, it is equal to IDSS over 4. So, this will be 4.3 divided by 4. You will get 1.075 milliamperes. So, ito yung value ng kanilang VGS at ito ang value ng kanilang drain current. Okay? So, saan galing itong formula for VGS? Ito po ay galing sa yan yung definite, yan yung designated formula natin for this point. Pero, aral-aralin nyo lang ng konti itong part. Okay, mathematical approach. Wala naman tayo masyadong dyan, really business. Pero ito lang yung kinakailangan natin. Okay? So, in common source amplifier, in common source, so you will have your drain current, it is equal to the IDSS multiplied by 1 minus, di ba parang kanina kagaya nito, VGS over VGS of squared, di ba ganun yun, di ba? Yung last natin pinag-usapan. Pero sa halip na VGS, ang nasa sa numerator natin, you have drain current multiplied by the source resistor, okay? Over VGS of. Okay? So kaya kung ako sa inyo, magawa na kayo ng listahan ng mga formulas, ha? Okay? Para hindi kayo malito kasi hindi kayo allowed mag-compute niyan ng may tinginan. Ina-note ko yan sa magbabantay tsaka sa test paper. So, yan na ito. Ang part na yan. Okay. Paano naman po tayo kapag nag-AC equivalent circuit? Ito naman ang ginagawa natin. To analyze the signal operation of the amplifier, develop an AC equivalent circuit. Okay? As follows. I-replace natin ang capacitor by effective shorts. So, technically, parang wala ulit na capacitor. Based on the simplifying assumptions that your X sub C must approximately equal to 0 at the signal frequency. Replace the DC source by a ground-based. So, ang ating DC source, kung makikita nyo ito, yung source natin, nawala. Diba? Yun ang ni-replace natin. Na-ground lang siya. Okay? So, ito yung part na to. Kung makikita nyo, galing dito tong part na to, nawala. Diba? Na-cut off na siya. Ano pang sabi dito? The VDD terminal is at 0 volts AC potential and therefore acts as an AC ground. Okay? Pero nothing. Ang gagawin nyo lang naman dito ay, technically, ang ginawa lang muna dito, in this scenario, is tinanggal natin yung ating source. Yung DC source natin. Tinanggal natin. Kaya kung makikita nyo dito, biglang nawala. Ano pang sunod? Signal voltage at the gate. An AC voltage source is connected dito to the input. Ito yun. Since the input resistance to JPET, ito yung explanation lang nung kanina. So, ito naman tayo. So, again, pagdating po sa atin sa voltage gain, paano ba natin kinocompute ang ating voltage gain? Ganun lang ulit ang Okay? For the common source amplifier, ang voltage gain hindi pa rin po nagbabago. Transconductance multiplied by the AC drain resistance, GMRD. Okay? So, paano pag nawawala yung aming RD? Paano pag nawawala yung aming RD? Ano gagawin natin? Pag nawawala ang inyong AC to drain resistance, ito yun. Pag given ng RL at RD, ipaparallel nyo siya. Okay? Tapos, ang input nyo ay equal sa inyong VGS.
So, hindi nyo din dapat kakalimutan itong mga parameters na ito. Okay? So, pwedeng ito ang sauluhin nyo, pero kapag wala kayong RD or AC drain resistance, ito kung paano siya kukunin. Okay? Ganun lang po yun. Next po natin, ito yung pagkuha din ng output signal. So, it is just a bunch of formulas. I leave it up to you guys, para i-familiarize. For example, what is the total output voltage for the unloaded amplifier in figure 9 to 9? Ito yun. IDSS ay given 4.3 milliamperes. VGS po ay naka-off and it is negative 2.7 volts. So, paano ba natin kukunin? Ideal output, total output voltage. So V out ang gusto natin makuha. So, paano? So, alam natin na ang drain current natin ay 1.91 milliamperes. Saan yun nangyari? Use either graphical approach or mathematical approach. So, paano kinuha ang ID natin? Di ba kanina meron tayong IDSS multiplied by 1 minus, ano ayun yung kanina? Ito. Yan. ID multiplied by RS over VGS off. Okay, so given kasi ang IDSS natin. So, pwede natin kunin yun. Okay? Sir, paano natin makukuha yung ano natin? Yung ID. So, compute nyo lang. IDSS is 4.3 milliamperes multiplied by 1 minus ang ating isang ID. Sir, nawawala yung ating ID. Yung drain current natin. Over RD, ito yung nandito, over yung VGS natin is naka-negative 2.7 volts. Computing for the ID, gamit yung IDSS natin, you will have this. You will have this, 1.91 milliamperes. Sir, paano namin kukunin yung ID na itatag in dito? Kasi dito, sir, sa formula, kung hindi ako nagkakamali, may drain current pa tayo dito, may ID. To determine the ID, sabi? Which is ID on both sides. Okay? So, pwedeng makuha nyo ang ipla-plug in nyo dito by Ohm's Law. Diba? Meron kayong RD, tapos meron kayong VDD. Okay? I-Ohm's Law nyo lang po. Tapos po, using this value, i-calculate natin ang ating drain voltage. So, di ba, parang pag-compute natin to, sa BGT, ito ay VC is equal to VCC minus ICRC. Dito, VDD minus IDRD. Okay? Ang VDD natin, ito, given, 12 volts. Minus, ang drain current natin ay magkano? Ang drain current natin ay 1.91 milliamperes. Ang drain resistance natin ay 3.3 kilo ohms. You will have 5.70. Tapos, kakalculate natin ang ating transconductance. Para makuha natin ating transconductance, makukuha natin po is ito muna, VGS. Ang VGS natin is negative IDRS. So, again, may ID tayo, may RS. Ito ang RS natin. You will have negative 0.90 volts. Ngayon, alam natin ang value ng GMO o yung initial transconductance natin. Ito yon. So, based sa given. Kung makikita nyo guys, combination na ito ng mga formulas na pinag-aralan natin last time. Okay? So, hindi lang doon na mapuputol or applicable doon. Pati dito na-apply din natin siya. Then you will get this, 3.18 millisiemens. Computing for the transconductance itself, dito ang formula ng ating transconductance. If you will going to know or notice, then combining this or substituting the following parameters, you will get 2.12 millisiemens. So, saan galing itong formula ng output voltage natin? Ito guys, So, GMRD input voltage multiplied by transconductance, multiplied by the AC drain resistance, multiplied by the input voltage. So, kaya ang ginamit natin, meron kang RD. Ano bang RD mo? Pero sir, yung AV ko, pero kung titingnan natin kasi guys sa formula, di ba? Sir, pwedeng ito. Ang problema sir, wala naman akong drain resistance kung paano kukunin. Pwede ka magparal ng RDRL pero medyo hassle siya in your part, no?
pwede, una, wala ka kasing RL, so hindi rin siya pwedeng or hindi rin siya ganun ka-applicable. So alam natin kasi na ang AV, di ba, alam natin ang voltage gain. Another formula to compute for the output voltage is ito. Voltage gain multiplied the input voltage. So, ang voltage gain, wala tayong voltage gain, pero alam natin kung paano siya kinosolve. It is GMRD lang. Transconductance multiplied by the drain resistance. Okay? Output voltage, So, this will be transconductance, yung na-compute mo, 2.12. At yung RD mo, na-compute natin is 3.3 kilo ohms. 3.3 kilo ohms multiplied by the input voltage, ito yun, 100 millivolts. You will get an approximately equal to 700 millivolts. 2.12, 3.3. Pwede. Pero hindi ko lang siya, kasi ang tinatanong naman dito, total output voltage. So, pwedeng i-skip nyo na rin pala itong part na to. Kasi, wala naman kayong gagamitan ng VD dito eh. Oo, wala nga. Ito lang ito lang yung pinagamitan nyo talaga. Kasi ang VGS nyo, for sure, kinakailangan nyo kasi ito eh. Kinakailangan nyo to para makuha itong ating VGS. Pero itong part na to, parang wala naman siyang significance sa computation natin. Kasi hindi naman natin siya ginamit. Kasi ang GM, or ang transconductance, hindi mo siya mako-compute kung hindi mo nako-compute ang initial transconductance. Hindi mo naman mako-compute ang initial transconductance kung hindi mo kina-compute ang naka-VGS din. So, significant itong part na to. Pero ito, since wala naman siya sa computation, you can just ignore it. Pero kasi nakalagay lang kasi total output voltage. Ito lang talaga ang hinahanap. Okay, sige. Next natin. So, effect of an AC load on voltage gain. So, paano kapag nagkaroon na tayo ng load? Paano ba natin kinukuha, sir, yung drain resistance natin, yung AC na drain resistance? Again para malaman nyo kung naka-AC, naka-small letter yan. Okay? So, ito yung formula dyan. Parang ipaparallel nyo lang. Yung resistance ng drain nyo multiplied by the load resistance over yung drain resistance plus yung load resistance natin, yung sum nila. Okay? So, nakukuha pa dito sa part na yan, yung formula. Nakukuha pa po. Hello, guys. Hello po. Nakukuha po, sir. Yes po, sir. Yes po, sir. Okay. Alam kong naglo-loading sa inyo, guys, Alam ko naglo-loading sa inyo yung computation itself, pati yung mga concept. Pero, ito na lang ang tandaan nyo. Sabi nga katulad na lang nung sinabi namin sa review center namin kapag nagbo-board, kapag hindi mo na siya ma-absorb ng yung concept, tandaan mo na lang yung formula, na involved sa kanya. Pero hindi ko naman sinasabing huwag niyong i-disregard niyo yung concept, kasi may concept part pa rin tayo. Pero kung saturated na ang isip niyo agad na okay, ang daming explain ng sir, ang daming sinasabi, ang daming ng kinakailangan ganito, ganyan. Know that na kung hindi kaya, just the formula alone. Okay? Kung hindi nyo kayang i-interpret, okay, paano nga ulit ito nangyari? Ano nga meron dito? Saka nyo siya problemahin siguro sa pag nag-aaral na ulit kayo, pag binasa nyo, kasi malay nyo, hindi pa lang siya mag-register sa isip nyo ngayon. Pero, eventually, magre-register yan, basahin nyo lang ulit. Pero, kung hindi kaya at saturated na agad, sa ganun pa lang, just focus on the computation itself. Okay, for example, madali lang to. If a 4.7 kilo ohms load resistor is AC coupled to the output voltage of the amplifier in example 9 to 4, yun na kanina, what is the resulting output voltage? So, ang ating RL, ito yan, nagbibigay, 4.7. Yung RD na gagamitin natin yung kanina. Sa example, so 3.3 kilo ohms yun, you will get your AC drain resistance, you will get 1.94 kilo ohms. Okay? So, paano po natin kukunin ang ating RMS output voltage? So, ito again, pwede natin gamitin ito formula. So, again, paano ko sir nakuha ito? Yung katulad ng kanina.
Napakita ko naman sa inyo. Kinuha natin ang 2.12 millisiemens, multiply yung drain resistance natin, 1.94 kilo ohms, multiplied by 100 millivolts na input voltage natin. Again, yung kanina yun. Ano? So, ito ay, ang magiging sagot natin dito will be 411 millivolts RMS. So, the unloaded AC output was output voltage was 700 millivolts, and example 9 to 4. Okay, yan lang yun. So, ito lang yung kanina guys Baka kasi question nyo, saan to kinuha sir? RD. Saan kinuha itong 2.12, yung 100 millivolts sa previous example po natin. Inassume lang niya. So, ano ba ang phase inversion ito? Okay? So, sa ating common source amplifier, ang output voltage natin ay 180 degrees out of phase. With the input voltage. So, kung nagpasok kayo ng input voltage, for example, wait lang. Kung nagpasok kayo ng input voltage na nakaganito, okay? Pagdating sa output, nakaganito na yan. Yan, okay? Naiiba po kasi 180 degrees out of phase siya. Okay? At ito pang sabi dito, the phase inversion can be designated by a negative sign. Okay? Naglalagay tayo ng negative sign para malagay natin na nagkaroon or ma-indicate natin nagkaroon ng phase inversion. Recall that the common emitter BJT amplifier also exhibit a phase inversion. Input resistance. Because the input to a common source amplifier is at the gate, the input resistance is extremely high. Okay? Mataas po ang ating input resistance, lalo na sa common source amplifier. Ideally, it approaches infinity and can be neglected. As you know, the high input resistance is produced by the reverse PN junction in a JFET and by insulated gate structure in a MOSFET. Diba? Nagkaroon tayo ng discussion ito kung bakit nagkakaroon tayo ng insulation back nung Sunday. The actual input resistance seen by the signal source is the gate to ground resistor or yung ating RG. Gate to ground resistor in parallel with the FET. Okay? So ito po ang formula natin. So para makuha nyo ang input resistance, ipaparallel nyo po ang ating gate to ground resistor or yung R sub G natin to the ratio of your VGS over your IGSS. So ito yung formula, key formula for this slide. So, checkin natin. What input resistance is seen by the signal source in figure 9 to 11? Okay? Your IGSS is equal to 30 nanoamperes at VGS is equal to 10 volts. So, paano natin ito ginagawa? So, ito lang siya. So, again, para ma-compute nyo ang Rin natin sa gate, iba to Iba ang Rin natin sa Rin. Tandaan nyo guys, itong capital letters na to ay pang DC. Itong capital letters na to ay pang AC So, para makuha natin ang Rin natin, so VGS over IGSS. So, kung hindi siya na-mention sa formula kanina, so alam nyo na ang formula din nyo dito ay VGS over IGSS. So, 10 volts divided by 30 nanoamperes, you will get 330 mega ohms. You have 333 mega ohms. Sunod? Yung input resistance natin seen by the signal source, ito yun. Okay? So, di ba, kaneutral ng ating kanina dito. So, sir, parang ang ginawa nyo muna, sir, is kinompute nyo muna to kasi nakaparallel nga siya dito kanina. Yes po. Di ba? Ito yung formula natin kanina. VGS over IGSS. So, kinuha muna natin siya. In-input muna natin para hindi kayo malito. Okay? Pinarallel nyo ang ating RG. Ang anong RG nyo? 10 mega ohms. Ito yon. Okay? Sobrang laki, di ba? Kasi kaya nga sinabi ko sa inyo kanina, it can be usually neglected. Yung sa ating kaninang discussion. Okay? So, parallel natin, 10 mega ohms, parallel to 330 mega ohms, 9.7 mega ohms. Okay? So, nakuha ba kung paano nakuha ang 9.7 mega ohms na yan? Nakuha naman? Yes po. Okay. Okay, kisabi din Okay, the MOSFET amplifier operation. Ito naman ay for the MOSFET.
So a zero bias common source and channel DMOSFET with an AC source capacitively coupled to the gate is shown dito sa part na to. Ano? Yan. So the gate is at approximately 0 volts. Ano? A DC and the source terminal is at ground, thus making VGS 0. So ano pa ba ang kinakailangan natin dito daan? Parang wala naman. Ano? Wala naman. Pwedeng basahin nyo lang tong part na to. Ano? Hindi naman siya gaano ka, pwede basahin nyo lang itong part na to. So, E-MOSFET amplifier operation naman. So, kung may D-MOSFET, may E-MOSFET tayo amplifier. So, a common source and channel, ito yon binigay sa atin. Yan. Na naka-voltage divider bias. Again ha, alam nyo na dapat ang voltage divider. Ito yung may drain resistor tayo, may source resistor, tapos may dalawang resistors tayo. So with a voltage divider bias with an AC source capacitively coupled to the gate. The gate is biased with a positive voltage such that your VGS must be greater than your threshold gate to source voltage. Okay? So, yun. So mas mataas dapat ang inyong gate to source voltage sa gate to source voltage or of the threshold voltage. Okay? As with the JFET and DMOSFET, the signal voltage process produces a swing in VGS above and below its Q point. Katulad nung kanina, yung pag-a-apply natin ng signal voltage ay nagka-produce po ng swing. Diba? Katulad nakita natin kanina na outside po ng Q point natin, above, specifically above and below ang swing ng ating voltage. Okay? So next po. So, paano natin kinukuha? Ang DC analysis ng using E-MOSFET characteristic equation. Ito yung mga equation na yan. Okay? Ito ang ating mga equation na kinukuha. For VGS, itong part na to. For ID or drain current, itong part na to. For VDS, itong part na to. At for input resistance, itong part na to. Ulitin ko ha, magkaiba po ito kasi ito ay pang AC, small letter, compared dito sa mga capital letters na pang DC. Nagkakaintindihan po tayo doon? So yes po. Okay, so ito ang mga formulas din. Pakitandaan din po nito ha. So dapat nagsasaulo na kayo ng formulas. Okay, sige nga. Sige. Paki-screenshot ako ng formula muna na ito. Okay, paki-screenshot, 5, 4, 3, 2, 1. Then, makiki-solve po ako nito. Yeah. Okay, solve nga po ako nito. Common source amplifier using an E-MOSFET, okay, is shown. So, pakihanap ng VGS, ng kanyang drain current, ng kanyang VDS, at saka ng kanyang AC output signal. Ano ba dito? Yan. Yan po ang nakalagay po. Gets naman kung paano pagkuha ng K, no? Nako. Sige, huwag na pala. Ako na lang pala magsasabi. Magtatagal pa tayo. Kasi kukunin nyo pa nga pala dito ang K. So, paano ba kinukuha yung K? Ituro ko na sa inyo last Sunday. Yan. Diba yan yun? Ito yung computation natin. Para makompute nyo sa BGS, so again, tignan nyo lang to. So, yung R2 over R1 plus R2 multiplied by your VDD. Okay? So, this will be 820 kilo ohms divided by 5.2 mega ohms multiplied by your VDD is 15 volts. May 2.23 volts ka na. Tapos, ang VGS. Next, K. Paano natin makukuha muna ang K? Kasi kinakailangan natin siya para pagkuha ng drain current. So, this will be ID on, which is given. Your drain current kapag naka-on. Over VGS natin. O minus threshold na VGS given both. Okay? Then you will get 50 milliamperes per squared volts or per volt squared. Meron na kayong K. Then you can find the ID. Okay? So pag na-find yung ID, again, ito lang yun. Yung VGS natin is, anong VGS natin? 50, ang K natin ay 50 milliamperes. Ang ating VGS po ay 2.23 volts. So, bakit naging 2.23 volts minus ang threshold voltage natin ay 2 volts? Ito na yung gagamitin natin. Okay? Dito, for VGS equals to 4 lang. So, bakit magkaiba ang VGS na ginamit mo dyan? Again, ulitin ko ha,
Kaya lang tayo gumamit dito ng 4 volts na BGS mainly because of pag-computation natin for the computation of K. Kasi ito yung ating constant, proportionality constant. Pero ang gagamitin natin sa mismong formula pag tayo ay nag-ID ay itong 2.23, yung nakuha natin kanina. So you will get 2.65 milliamperes and then VDS natin will be again, plug in the formula, you will get 6.26 volts. And then parallel the RD to the RL, then you will get 3 kilo ohms. So paano ba tayo nagpa-parallel? Sa mga hindi na po nakakaalam ha, yan yung RD multiplied by RL over RD plus RL. Okay? So i-multiply nyo lang para makuha. Okay. Tapos, yung ating AC output voltage, ito yun, you have the voltage gain, which is also equivalent to GMRT, or the transconductance multiplied by the drain, AC drain resistance, multiplied by the input voltage. Okay? Anong input voltage ang gagamitin natin? Binigay din sa problem, 25 millivolts. Your drain resistance, nakuha natin 3 kilo ohms. Your transconductance is 23 millisiemens. So you will get an approximately equal to 1.73 volts. Okay ha? So makikiano lang po kasi almost direct substitution lang naman ito lahat given naman sa problem at sa circuit ang ating computation. So it will not be too hard for you guys para atin itong makita. So hindi naman siguro sobrang lala nito kasi halos binigay na lahat. Ang mahihirapan lang kayo ay yung formula itself. Kapag hindi nyo kabisado kasi ang formula, edi doon lang kayo mag-GG. Okay po. So naiintindihan po ako kung paano nakuha ang mga parameters na hinahanap dito sa problem. Robert Mark Angelo Bagos. Naintindihan guys? Miguel Andre. O lugaw na. Agad. Hello po. Joshua A. Basaya. Naintindihan ko. Burok. Okay. So sa mga hindi po nakakaintindi ay medyo tawag dito? Habol-habol po kayo ng konti ha. Alam kong nakakasabaw tong topic na to kasi puro computations na tapos sinaluan pa ng hindi mo maintindihan concept. Pero please bear with it guys, no? Kasi this will definitely appear on your midterm exam. So kung meron tayong common source, meron tayong common drain. Wait lang, ano ba? Slide na tayo. Skip natin yan. 22, konti pa. Josh Daniel. Konti pa, kaya break tayo siguro ng konti mamaya. So, common drain amplifier naman tayo. When we say common drain amplifier, it is comparable to the common collector BJT amplifier. Recall that the CC or the common collector is called an emitter follower. Similarly, the common drain amplifier is called a source follower. So another term po for common drain amplifier is a source follower because the voltage at the source is approximately the same amplitude as the input voltage and is in phase with it. In other words, the source voltage follows the gate input voltage. Kaya siya tinawag na source follower. Kasi po, ang source voltage, yung ina-apply mong voltage sa source ay fina-follow lang sa gate, follows the gate. Fina-follow niya yung input voltage natin sa gate. Yung ini-input natin sa gate. Okay? So, kung ano yung in-apply mo na voltage sa source, yun din ang makikita mong in-apply na voltage sa gate. Kaya siya tinawag sa source follower. Pag common drain, kapag common drain amplifier, ang ating configuration. Okay, sige nga, basahin mo nga ito para magkaroon naman tayo konting interaction. Makikibasa naman ito, Mr. Dito ba si Kian Karay? Okay, common makikibasa nga.
A common drain JFET amplifier is one in which the input signal is applied to the gate and the output is taken from the source, making the drain common to both. Charles Because D. if it is common, there is no need for a drain John resistance. Lawrence. A common drain JFET amplifier is shown in figure 9 to 18. Gelgion. A common drain amplifier is also called a source follower. Self-biasing is used in this particular circuit. The input signal is applied to the gate through a coupling capacitor, C1, and the output signal is coupled to the load resistor through C2. Okay, thank you very much po, Mr. Karaig. So, pag sinabi natin common drain, JFET amplifier, ang input signal, checkin nyo din ha kung saan ina-apply ang input signal. So, saan natin ina-apply? The input signal is what? The input signal is applied to the gate. Ina-apply natin siya sa gate and the output is taken from the source. So, tingnan naman ha, kanina kasi iba yung in-apply natin ng input sa output. Ngayon, iba din ulit. So, ang input natin, nilalagay natin sa gate at ang output po ay tinitake natin sa source, making the drain common to both. Okay? Ang drain naman po ang common sa parehas. Because it is common, there is no need for a drain resistor. Kaya kung makikita nyo, wala dito tayong RD. Hindi na po kinakailangan. A common drain JFET amplifier is shown ito, kagaya nito. Itong part na to. So, tingnan nyo lang, nasa saan ang input, nasa ng output. In this scenario, sa common drain or sa source follower, ang ating pong input ay, ang ating pong input will be at the gate, ang ating output will be taken from the source. Okay? So, a common drain amplifier is also called a source follower. So, tinatawag na siyang source follower. Self-biasing is used in this particular circuit. The input signal is applied to the gate through the coupling capacitor and the output signal is coupled to the load resistor. Okay? Next po. So, naman ang voltage gain nito? May sarili siyang voltage gain? Of course po, meron. So, for your voltage gain, again, para mahanap mo ang voltage gain kapag ito ay common source, ito naman po, ang sa source follower. GMRS, or the transconductance multiplied by the AC source resistance. Guys, uulitin ko ha. Paulit-ulit. RS. So, yung S po natin sa part na ito ay stands for the AC. Naka-AC siya. Multiplied by 1 plus GMRS ulit. Okay? Para makuha natin ang voltage gain. So, yun ang magpapahirap sa inyo dito. Iba-iba sila ng pag-compute. Ang common drain ay mayroong sariling voltage gain. Ang common source ay may sariling voltage gain. Okay? So, paano po natin kinukuha ang input resistance? Almost ganun pa din, guys. Pero look dito sa part na to. Kanina yung input resistance natin, ito yung VGS over IGSS. So, ganun pa rin. Sa input resistance, specifically pang AC, ganun pa rin. Walang pinagbago. Pero, para makuha nyo yung input resistance na naka-DC, ito yung formula. VGS over IGSS. So, yun lang. Madali lang pala siya. So, nasa kabila na ulit tayo. So, kung may common drain, kung may common source, may common gate. So, ang common gate naman po ay para naman siyang comparable sa common base, sa BJT. Okay? So, ang common gate po ay may low input resistance. Mababa ang kanyang input resistance. Tapos, different siya from the common source and common drain configuration na merong very high input resistance. So, siya yung naiiba sa tatlo. Okay? So, a common gate. Ano ba ang meron sa common gate? Self-biased common gate. Ito yun. The gate is connected directly to the ground. Kung makikita nyo guys, yun ang palatandaan nyo dito. Ang gate po ay directly connected sa ground. Ang input nyo, naglalagay ka ng input sa ating source. At ang output po ay tinitake mo from your emitter, from your drain. So, paano po natin kinukuha ang voltage gain? Babalik ka lang sa basic. GMRD, transconductance multiplied by the drain resistor. Okay? Na naka-AC. Okay po? Para makuha natin ang AC drain resistance, RD parallel to RL. Again ha, ang parallel
drain resistor multiplied by the load resistor over RD plus RL. Ito naman, kung sana, Input resistance, sir, paano kinukuha? Madali lang. Pag na-common transconductance, i-reciprocal mo lang yun. It is 1 over the computed transconductance. Ano? So, ilan naman ang mga formulas natin dito sa part na to. So, for example, determine the minimum voltage gain in the input resistance of the amplifier. VDD is negative because it is a P channel. Ano? Negative nga lang ang VDD natin. So, paano natin kinocompute ito? Ano? Sige nga, pa-compute nga ako nito. Ano? Pa-compute ako nito. Bigyan ko kayo ng 5 minutes. 2 points for both. Ano? Voltage gain at saka input resistance. Kinakailangan nyo ba ng formula or hindi? Kailangan nyo ba dito formula or na-take note nyo naman? tapos demonstrate experiments involving power. Wala. Yung magsasolve ba o wala? Para kung hindi ay hindi ko na lang ipagagawa. By a, Sir, meron po. Okay, sige po. pangatlo po, so, Para meron kayong participation. with the given specification or Nakikicheck naman po ako. So, ito yung mag-create po kayo ng sariling circuit. Ano pa? Subukan niyo po. Create. Then dito, isa naman is synthesize technical laboratory data. Ito clear structured oral presentation that effectively communicates key findings and their significance of clear materials. So ito po yung mga ILOs na subject na yun. Malino po nga. Okay naman po siguro may kwarto po. Yung choppy. Yun. So sa ating distribution ng trade, ano po? So sa midterms and prelims, 15% po natin. Then the rest, so project-based learning, final exam, and laboratory assessment. So 20 points po agad. Then for laboratory reporting, 10 points. So yun nga po, so regarding textbooks, so ang nakikita ko pa lang naman po na PDF ay si Boylston sa si Floyd. So nagtutug na mo ito, ay na-post ko na po agad sa ating podcast. Ano ba? So pinakapag-download na po ba? Nag-download po siguro yun po. So hindi ko lang pwede discuss na mga ito. Kasi it's third year na rin po kayo. So third year na po kayo. Then sa class policy, so total system section that exceed 10% of the maximum number of cars required per course per semester or per summer term. So since ang ating semester 18 weeks na okay. So sa 18 weeks na yun, so the longest kung tayo mag-meeting ka lang, I think 3 hours. So 3 hours lecture, then 3 hours lang. Then for this exam naman po, so make sure lang po na meron po kayong valid reason para po sa special exam. Pag health reason naman po, medical certificate. For academic dishonesty, so wala na naman po kayo. So iwasan po natin confusion. Kasi kapag confusion po kayo, future view po ang dadalhin yung view. So parang pinanakawin nyo na rin ang sarili view ng future. And for tracking, wala na po siguro makapag-grab kasi unit times na po tayo this way or this way. So as much as possible po sa ating klase natin, ng express, ay mag-comply po sa ating mga gagawin sa mga laboratories, tapos sa mga exams po natin sa COVID class. Then, ang hihiling ko lang po sa inyo ay iwasan po natin mag-absent sa class. Kasi wala ko po talaga yung attendance natin ay key factor sa grading. Kasi mag-upload po tayo eh. So, mawawalan po tayo ng time para sa mga graded reservation. So, more likely po sa attendance po natin mag-upload tayo. So, yun. As much as possible po ay pasok po kayo. Iwasan po kayo. Magsaan. Malina po ba yan? Ayun. Lalo na tuwing Friday, kasi yung Friday may section 3.0 to, 3.04 sa 8.2. So every Friday, so online class na naman
So, as much as possible po ay amplifier. So, yes, pwede po kayo mag-sit in sa ibang klase. Basta inform ko lang ako. Kasi, tinatrack ko yung ibang talaga. So, makapag ko yung Patapos na po tayo or hindi na? May nag-ano pa ba? May nagsasal pa ba? May nagsasal pa po, guys? Or baka kasi nakatambay na Yes tayo? po. Sige. Ito po, yung mga graphics. Thank you so po ako. So, sa 2 minutes, guys. Last 2 minutes. Puro tayo restore state. Or puro release. Sige, makikistate na lang po ng apelyido. I-share to po, sir. Desierto, okay. Anong sagot ng Mr. Desierto? So first po, kukunin po muna natin yung drain resistance po, which is resulted to 5 kilo ohms. Then next po, yung pagkuha naman po ng minimum voltage gain po. Sa pagkuha po ng IAB or is equals to GM minimum multiplied by the RT po, yung nakuha po natin. Then ang sagot po ay 10 po. Then next po, kukunin po naman natin yung input resistance. Ang nakuha ko po ay 452 ohms po or 4.52 kilo ohms po. Okay. Tingnan natin ha. Then laboratory. 452, hindi 4.52. 452. Okay. Tama siya. Sino pa nagsagot? May nagsagot pa ba? And ito ba yung nakuha niya sagot? Mukhang walang nagsagot kundi si Mr. Desierto. Okay, Mr. Desierto, you got 4 points for this one. Ano? Tig 2 points po sa voltage gain at saka sa input resistance natin. Okay, thank you very much. Sa mga hindi, I hope na kahit hindi ka nagpa-participate, alam nyo ha. I hope. No mercy tayo ngayon sa inyong subject. Okay, next tayo, cascode amplifier tayo. Ano pag sinabi natin cascode? Po ang haba nito. Sige, pabasa ko na lang. Ano? Basa na natin. Sige, yung first 2 paragraphs. Sino yung nagtaas ng kamay? Yan na nga, tingnan ko nga. Kaya pa ba natin ito? Kaya pa. Yun, si Mr. Briones. Okay, Mr. Briones, pabasa ako nitong cascode amplifier natin. Hanggang 1 application, hanggang dito sa may frequency response. The cascode amplifier. One application in which the common gate configuration is found is the cascode amplifier, commonly used for RF or radio frequency applications. A cascode amplifier is one in which a common source amplifier and the common gate amplifier are connected in a series arrangement. VJT can also be used to form cascode amplifiers, a common emitter and a common base. A JFET cascode amplifier circuit is shown in figure 9 to 24. The input stage is a common source amplifier, and its load is a common gate amplifier connected in the green circuit. The cascode amplifier using JFETs provides a very high input resistance and significantly reduces capacitive effects to allow for operation at much higher frequencies than a common source amplifier alone. Internal capacitances, which exist in every type of transistor, become significant at higher frequencies and reduce the gain of inverting amplifiers, as described by the Miller effect, covered in Chapter 10. The first stage is a CS amplifier that inverts the signal. However, the gain is very low because of the low input resistance of the CB amplifier that it is driving. As a result, the effect of internal capacitances on the high frequency response is very small. The second stage is a CG amplifier that does not invert the signal, so it can have high gain without degrading the high frequency response. The combination of the two amplifiers provides the best of both circuits, resulting in high gain, high input resistance, and an excellent high frequency response. Okay, thank you very much, Mr. Briones. 2 points kasi medyo makapahaba. Ano ba pag sinabi natin guys, cascode? Ano? Well, pag sinabi lang natin cascode amplifier, it is one
in which a common source amplifier and a common gate amplifier are connected. So meron kang common source at common gate na pinagsama sa isa. Ano? So a JFET cascode amplifier, ito ay nakalagay dito. So sa common source, ang input stage mo, it's load sa common gate. Okay? So makikita natin dito sa part na to, ang input stage natin ay sa common source. At tapos po, ang ating load ay nasa sa common gate. Okay? The cascode amplifier using JFET provides a very high input resistance. So kapag naka-cascode, ang input resistance nila ay sobrang taas and significantly reduces capacitive effects. So binabawasan nila yung mga effects ng capacitors. Specifically, kaya nga sabi dito capacitive effects to allow for operation at much bigger and much higher frequencies than a common source amplifier alone. Okay? Sabi natin dito, internal capacitances which exist in every type of transistor become significant at higher frequencies. Okay? So, yung internal capacitance daw, it becomes an importance pag someone po, reduce the gain of inverting amplifiers. So, sabi din dito, the first stage is a CS. Ito ang ating first stage. Common source ito, amplifier. Tapos, ang sabi dito, however, the gain is very low. Okay? Low ang gain ito, tapos low din ang input resistance. Okay? As a result, the effect of internal capacitance of the high frequency response is very small. Okay? Next naman is CG. Ano ang CG? It is the common gate amplifier. It does not invert the signal, so it can have a high gain without degrading the frequency, the high frequency response. The combination of the two amplifiers provides the best of both circuits, resulting in high gain, high input resistance, and excellent high frequency response. Okay? So more on concepts ito. So I highly suggest you reread the following, itong part na to. Pero hindi naman siya sobrang hindi naman siya sobrang significant, pero still you should know the basic definition and description of the cascode amplifier. Just remember, the cascode amplifier is a combination of common gate at saka common source. It has a very high input resistance and it significantly reduces the capacitive effects. Tas check na lang din po nito. Yung ating first stage at yung ating second stage. The first stage ay common source at ang second stage natin ay ang common gate amplifier natin. Focus tayo ng konti sa computation kasi ang atin naman kasing ito kasi ay babasahin nyo pa ulit for sure. Pero kaya medyo mag-focus tayo sa computation itself. So ito po ang ating paghahanap sa voltage gain. Ito. Okay? Ang RD natin kasi sa common source amplifier stage natin is the input resistance. So from the word itself, ito yun. Ang voltage gain natin ay ito ang formula. So, pwedeng ito, pwede pong ito, or pwede rin naman po na approximately equal siya, depende guys sa given, the transconductance. Sir, anong transconductance ang hanap kayo? Yung transconductance po ng ating gate to collect, ng ating gate or ng ating common gate. Okay, sa common gate kayo kukuha ng transconductance multiplied by your X sub N. Okay? At tapos dito po, assuming the transconductance of both transistors are approximately the same, from the equation as you can see, ito naman ang kanilang input resistance. Yung patatlong resistor mo, ipaparallel mo sa VGS over IGSS. Okay, let's begin po. Batch of formulas lang yan. Yan, kagaya nito ngayon. Okay, so for the cascode amplifier na nakita natin kanina, kukunin natin ang voltage gain at ang input resistance. So again, ang alam natin, ang voltage gain is the GM-CG. Ibig sabihin, transconductance siya ng common gate. Paano ba natin nakikita? Meron ba yon? Ang GM-GFS natin is 3,500. Okay? Meron given. 3,500 micro-Siemens. 2 pi XL FL. So, paano kasi ba natin kinukuha ito? Remember guys, sa circuit, para makuha natin ang XL, we have 2 pi FL. 2 pi, ang F natin stands for the frequency. Ang frequency ay 100 megahertz. Multiplied by, ang L natin is 1 millihenry.
yung inductance natin yan. Okay? It is equivalent to 2,199. And then, again, gagamitin natin itong part na to ha, yung kanina. Yan. Itong circuit na to. Kasi baka naguguluhan kayo, hindi nyo na-visualize. Ano? So, your R3 given 10 mega ohms. Paparal nyo siya sa VGS over IGSS. So, ang VGS nyo na nakalagay dito ay 20 volts. Ang IGSS nyo ay negative 1 nanoamperes. Pero again, you can disregard the negative sign. So, you will have 9.995 mega ohms. Okay? Sir, tanong lang, paano ba, anong pinakamabilis na trick dito? Hanapin nyo muna guys yung VGS over IGSS. Katulad yung ginawa natin kanina. Pag nahanap nyo kasi ito, sa kanya mas easy ang pagpaparallel niya sa R3 kaysa sa nakagantong format. So, hanapin nyo muna ang VGS over IGSS. Tandaan ha, always go for the given and find solution first. Okay? Para makompute nyo ito. So, kasi hindi natin i-credit. And here's our last topic for today. We have the Class D amplifiers. Ano? So, ano naman sir ang Class D? The Class D amplifier, however, primarily uses only MOSFETs. The Class D differs fundamentally from the other classes because its output transistors are switched on and off in response to an analog input instead of operating linearly over a continuous range of input values. So, ito siya. Ano? So, in Class D amplifiers, the output transistors are operated as switches. So, yung transistors natin ay ginagamit natin as switches. Instead of operating linearly as in the classes A, B, and AB. So, ang advantage po ng Class D ay sa mga audio application. Okay? Sa mga speakers natin. It can operate at a maximum theoretical efficiency of 100% compared sa Class A na 25%, sa Class B or AB na 79%. Pero syempre, theoretical siya. In practice, sa practical, naabot ang efficiency niya ng 90%. Okay? Ito yung basic block diagram ng ating Class D. So, kinoconsist siya, kung makikita nyo, may input signal tayo dito sa part na to. Kinoconsist siya ng pulse width modulator. Tapos, meron susunod na complementary push-pull amplifier, switching amplifier. And then, meron tayong low-pass filter para mailagay natin sa mismong audio. So, dito dumadaan. So, halimbawa pala, sir, nagsalita ako sa microphone or nagsalita ako sa megaphone. So, dito dadaan muna yung signal, yung aking voice signal. Yes po, bago siya mai-project. Sobrang bilis nga lang ng pagdaan dyan. Kaya halos in sync lang kapag nagsalita ka. Okay? So most Class D amplifiers operate on dual polarity power supplies. The MOSFETs are basically push-pull amplifiers that are operated as switching devices rather than linear devices as in the case of Class B amplifiers. So ito, punta muna tayo dun sa una, yung pulse width modulation. Ano ba sir kapag sinabi natin pulse width modulation? Process siya guys, in which ang input signal po natin ay kino-convert natin to a series of pulses with widths that vary proportionally to the amplitude signal, input signal. Kung makikita nyo guys, ito yung in-input nyo na signal. Pag nakita nyo or pag dumaan yan sa pulse width modulation, tingnan nyo kung ano nangyari sa signal. Nagiging siya, pulses siya. It becomes pulses na may iba't ibang width. That varies with may sobrang nipis, may biglang kakapal. Ito yung in-input nyo, ito yung lalabas. Ito yung on the process. Okay? Yan ang ginagawa ng pulse width modulation. Ano pa sabi dito? The pulse width modulation signal is typically produced using a comparator circuit. So, paano naging ganyan? May comparator circuit tayo. So, dito nag-i-input tayo yung comparator circuit natin. Kaya, tapos, another na input bukod sa boses natin or sa ating ibibigay na signal is the triangular wave generator. Ito yun. Pero nothing too technical naman about dito kahit hindi nyo na mismong malaman yung process dito sa part na to. So basta alamin nyo, pag pulse width modulation, it converts the input signal to a series of what? To a series of pulses na may iba't ibang width that varies proportionally to the amplitude of the input signal. So sir, pwedeng mababa yan, pwedeng bababa or pwedeng kakapal yan? Yes po. Depende sa kung paano nyo kayo naglagay ng signal. Remember guys, kalimitan po na ibibigay natin dito ay voice. So ibig sabihin kapag tataas ang intonation, kapag mas lalakas, so magva-vary din.
For sure naman nakakita na kayo, di ba, pag nagre-recording kayo. Pag nagre-recording kayo sa mga recorder, makikita nyo yung parang pulses na nakikita nyo. Di ba? Yung ganito, i-discuss po natin. di ba? Sa mga cellphones nyo, pag nagre-record kayo, biglang ganyan, tapos biglang gaganyan. Pag lumalakas ang signal, tapos biglang uunti kapag kokonti lang. Tapos kapag ulit kayo, di ba? Sa mga cellphones. Okay? So, yan yun. So, you can just read this, guys. Ito naman ay puro concept lang. So, next naman natin ay yung low-pass filter natin. So, ano ba pag sinabi natin low-pass filter? From the word itself, low-pass filter. It removes the modulating frequency and the harmonics and passes only the original signal to the output. Okay? From the word itself, low-pass, ang ipapapass niya lang or ang ipapo-forward niya lang, i-filter niya lang i-filter niya lang po ay yung mga low frequency signal. Kaya nga siya low pass Ibig sabihin, ang makakadaan lang sa kanya ay yung mga signal or yung mga bandwidth na mas mababa. Okay? Kaya low pass. Okay? Ang kanyang filter response. The filter has a bandwidth that passes only to the input signal frequencies. Next po natin. Signal flow. Papaano ba nagkakaroon ng signal flow? Kita nyo ha, may audio signal ka. Dumaan siya sa ating modulation, sa pulse width modulation natin. So, yung ating input, naging ganito ngayon. Diba? Kino-convert siya ng PWM. So, again, a small audio signal is applied and pulse width modulated to produce a pulse width modulation signal at the output of the modulator. So, pagdaan niya sa modulator, ito na yung signal natin. Tapos ngayon, yung pulse width modulation drives the complementary MOSFET stage to achieve the power amplification. So, itong part na to, dadaan siya ngayon sa ating amplifier, sa ating MOSFET amplifier. Pag dumaan siya ngayon sa ating MOSFET amplifier, ano nangyari? Sir, ganun pa rin naman. Kung makikita nyo guys, anong notice nyo? Parang walang masyadong pinag-iba, pero meron na actually. Mas nagkaroon na siya or mas, itong part na to ay mas amplified na. Mas napalakas na niya. Okay? Ayun po, para lang makasigurado tayo, yung nakuha nating signal, that came from our MOSFET ay ila-low pass filter natin. Kasi bakit ibig sabihin nun, sir? Kasi guys, hindi mo naman pwede itong ilagay or hindi ito maririnig ng mismong speaker. So, kapag ito lang at walang low pass filter tayo, garbage lang yan. So, parang di nagsalita ka, ang linaw ng boses mo. Pag lumabas sa speaker, wala. Almost sobrang choppy. Kasi nga, hindi pa na-filter out. So, yung low-pass filter, i-convert niya ulit ngayon tong signal na to an audio signal. Ito yung trabaho ni low-pass filter. Okay? I-convert niya ulit yung na-amplified na signal para maging audio signal. Pero tingnan nyo yung pinagkaiba. Ito yung audio signal na ginawa nyo. Tapos tingnan nyo yung nangyari. Ang laki ng diferensya. Diba? So, ganun po nangyari kaya sa mga microphone, malakas ang boses natin. Sa mga megaphone, nalakas. That is the secret behind this. Okay? And that's it. Natapos din, sir. Yes po, natapos din tayo sa ating presentation. So, may questions ba kayo and clarifications regarding dito, guys, sa FET amplifiers? Ginagamit dito po sa voltage. Meron po ba? So, ibig sabihin ng ito is nare-regulate yung voltage ko. Kung 40 volts, let's say. Wala. Parang wala naman. Nakinig ba kayo, guys? Kasi baka hindi kayo nakinig. May mga concept kasi diyang sasama. For sure. So, sige. So, anong ating mismong agenda ngayon? So, again, maiba lang ako sa ating final project. Magpapirma na po ha. Hanggang next week na lang ako pipirma. Kung may mga changes kayo, kung may mga pagbabago kayo ng puso at isipan, makikichange po ng inyong pwede kayong magpa-change pa ng topic up until next week, up until this week sa midterm. Pag to ay nakatapos sa midterm, hindi na ako pipirma kasi supposedly gagawa na kayo doon.
Tatago po ang mga na-approve kong proposal kasi nga po kung yun ang susundin nyo, then ay hihingin ko ulit sa inyo kasi titingnan ko kung nagawa nyo talaga yung clinic-claim nyo sa inyong topic proposal. Kung hindi sigurado, sir, at may changes of heart, makiki-send po or ano po ulit ng topic nyo, makiki-pre-approve. Nasa school naman ako buong week except bukas. Okay? So, sige. So, ito pa, So, may ano reflex pa pa ba? si ate sa inyo. Yun, good luck on your midterm examination, guys, no? Printed namin yung midterm. Ay, Hindi oo, dito ganyan yung mga pinagregalo ko nakakapa. ng Pasko. Photocopy ko lang kanina. Plus, Diba? ikaw na lang ang Mura. maningil na katulad sa natin kanina. So, this material will be posted immediately. Siguro bago pagkatapos ng meeting natin, ipopost Diba? ko na siya Madami agad sila dito, para mga masimulan yung affordable. natin. Ano? So, Sa mo lang mahal niya. again, for some of you na medyo hindi nakakahabol, so it is completely understandable para po sa inyo, hindi kayo medyo nakakahabol. Pero make sure lamang po na pinagtuunan nyo ng pansin, specifically ang mga formulas. Sir, ano ba mga computations ang aming aasahan dyan? Guys, ang mga computations lang at mga formulas na gagamitin nyo ay nandiyan lang din sa PowerPoints na binigay ko. Wala pong magiging alien na formula na biglang i-epal. Paano ito sosolve? Kapag hindi nyo masolve yung problem, ibig sabihin kulang lang kayo sa knowledge kung paano nyo isosolve yun. Hindi nyo alam kung paano i-connect ang formula. So, I highly suggest you do the math very first from the beginning ng FET. Kasi sa inyo, una kong chachikahan, machachikan ko yan, labas agad ang result niyan siguro sa susunod na bago matapos ang midterm, labas ang score niyo dyan sa akin kasi mabilis lang yung checkan. Specifically sa second or third, basta mabilis agad yung machachikan, guys. So labas ang result niyan siguro bago mag Sunday kasi Tuesday Thursday pa naman, so checkan ko agad yan. May result agad yan siguro mga within 2 to 3 days. Okay? Ang after your midterm. So please po, makikiseryoso ha. Wait lang. Popost ko na rin pala. Para hindi ko na rin makuha. Wait lang ha. FET amplifier sa naka-PDF. Post ko na rin. Meron na pala. Meron na palang FET amplifiers. Wait lang. Send ko lang sa ating post ko lang po sa ating sa ating GC ay sa ating ito, wait lang ha. Lessons na ito FET. Hindi ko na guys sinama yung switching para hindi kayo sobrang malito, kaya para sure lang din hindi ko na sinama FET amplifiers. So again ha, mag-aaral na maigi guys at wag namang nang hindi kayo malagay sa alanganin po kasi para at least kahit paano man lang makabawi-bawi kayo. So yan, posted na po ang ating FET amplifiers. Wait lang. Kung hindi ako nagkakamali. Ayun, posted na. So again, pinost ko na agad siya para maasikaso nyo agad. Ito yun. Okay? So, sir, kahahanap pa ba kami ng ibang reference material pagdating sa mga formulas at pagdating sa concept? Ulitin ko guys ha. Itong tatlo lang talaga ang ginamit ko sa midterm exam. Itong tatlong ito. FET, FET Part 2, at FET. Okay? So, master these 3 PowerPoints including their formulas and computation. The key for your computation part, paulit-ulit nyo sang solve. Mas matalas ang inyong memory or mas masasaulo nyo ang formula kapag po siya ay ginagamit nyo repeatedly kaysa sa sasauluhin. Remember, hindi po allowed ang ating index card. Okay? So, sige. AV10. Ay, ito pala. Sir, present po man. Okay, wala naman pala. Sige guys, so questions and clarifications. Fan na fan ko sila Mr. Briones. Talagang sila ako nagre-react. Okay, wala na? Wala na. Okay. Tingnan natin kung sino magpapakaasan sa inyo. Si Umali o si Briones. Kasi sino mataas. Okay, pustahan tayo guys. Pusta tayo dito. Kung sino ang makakataas ang magjowa sa kanilang midterm exam. Pusta ako kay
Team bench tayo. Team bench. Bibigay ko answer kay sa'yo bench. Para 1K tayo. 1K. Okay, yes, Miss Dimaano. Ano yan? Sir, yung points po. Oo nga. Lala nga pala. Okay. Lala. Sorry. Thank you. Yung mga points nga pala. Oo nga, tama. Yung sinabi ko din nga pala sa iyo sa Miss kasi nga pala hindi ko nga pala kita tinatawag. Okay. Yung utang ko nga pala. Tsaka rin naman. Sige, jumuti ka rin naman na class rep. Sige, sino mga nabigyan ko ng points? Unahin natin si Miss Timaano. Participation points 9 ka. Okay, sino pa? Okay, sino? Si Mr. Rueca. 1 point ang alam ko dito. Wait lang ha. Rueca. Bale 7. Tapos, sino pa? Si Mr. Si Rueca ba yung mahaba ang buhok? Last time ng face-to-face. Yes po. Ayun. Bagay sa iyo ang maikli ang buhok ko. Tingnan mo ang ayos mong tignan dito. Kamukha mo si Jesus Christ dyan sa bukong dito. Sige, sorry po. Sorry. Okay. Sorry po. Anong sunod? Si Karaig. 1 point. Yun, nagka-points ka ng Utoy. Sunod, si Desierto. Pumaldo ngayon. 15 points to. Sunod, si Mr. Bench Briones. 2 points. Ayan na, nalalamangan na ni Bench si Umali. Saan ba si Umali dito? 14. Tapos si Bench ay 15. Ayan na. Pustahan tayo. Okay na, Mr. Desierto, ay add ko na sa'yo. Okay? Pustahan tayo, guys, 1,000 lang. Pusta kayo kay Bench. Papaubayan na ako. Pusta ako kay Bench. Bibigay ko answer key. Hindi, joke lang. Okay, sige. Guys, uulitin ko lamang po for the end time, bago tayo mag-dismiss. Kasi next week na po ang ating Kasi ganito yan, magmi-midterm tayo ng week 9. Sa week 10, Holy Week. Wala tayo ng Black Friday. Or Black Friday o Good Friday yata yun. Basta wala tayo ng Friday. Tapos, Sunday, sir. Actually, guys, sa mga hindi po nakakaalam, ang alam ko may pasok ang linggo ng pagkabuhay, ang Easter Sunday. May pasok siya. Pero, hindi ako magbibida-bida sa inyo. Don't worry, hindi tayo magkaklase ng Sunday. Attend lang ako, kasi alam ko naman na kayo ay naakyat sa bundok. Pag sa dyan, nagsiswimming. Okay? Mga panata nyo. So, may pasok tayo ng Sunday, for sure yun. Feeling ko, Easter Sunday may pasok. Pero, wala akong i-asynchronous tayo nun. Tapos magpapagawa ako ng laboratory na ang pasahan ay 1 week ahead pa. So, kahit hindi nyo siya gawin sa mismong araw na yun. Pero yung sasabihin yung magsisynchronous tayo, yung synchronous, hindi po. Don't worry. Hindi tayo e-epal sa inyong bakasyon na. May Gmeet tayo, okay? You can enjoy fully your vacation. I can promise you on that, okay? So, make sure lamang po na bago kayo mamanata at bago kayo mag-realize, ay maayos ang inyong naging exam para ma-enjoy nyo ng maayos ang inyong bakasyon, okay? So, yun lamang po. So, again, ang ating agenda, class rep, 15 pesos. Pakikilagay na lang sa akin dito sa ating, after ng exam nyo. Ang exam nyo po ay 11 to 1 p.m. according sa schedule ng Tuesday. So, 2:01, hallway daw kayo. 2:01 ang 3201 From 2:01 ang 3201. Tapos po, hallway daw kayo. Bukod doon? Yun, laboratory. Checkan ko din ngayong Holy Week. Please expect na marirelease din ang result niya for laboratory. Inuuna ko lang sa CPE. Patapos na ako sa CPE. Tapos, yun, makikiaral na lang. Guys, again, sa 3 PPT ko lang ito, sa 3 PPT lang talaga ako nag-focus. Please po, siguro sir may outing ka din. Wala akong outing. Ipako nyo man ako sa cruise, wala akong outing ngayong darating na. Wala akong ganap. Wala.
magche-check lang ako. Ang balak ko ay mag-check lang. Pero may balak ako na magpunta sa SM Lipa. Mamimili lang ako ng aking mga gagautan. Oo. Makikita niyo ako na rin ako pag nag-discuss, naka-gray pants na din ako tapos naka-white t-shirt. Mukha na rin ako estudyante. Dinabahan lang bibili ako eh. Ganun. Mag-blend din ako tuwing Saturday, Sunday. Makikita niyo. Pinaka-worst case ay naka-pat-fit uniform ako. Naka-pat-fit ako tapos naka-ID. Para magmumukhang second year tapos tinuturo ang third year. Okay, anyway guys so yun lamang po good luck on your midterm examinations. Again, for the end time, doon lang ako kumuha sa tatlong yun. Please prepare, for the end time ulit, medyo mas mahirap po ang ating midterm exam ngayon. Specifically yung conceptual part. So, aralin nyo. Ang computational part, as long as you memorize and as long as familiar kayo sa lahat ng formula na nasa PPT. Ulitin ko as long na lahat ng nasa PPT ay familiar kayo, you're good with the 30 points. Ang iba doon, direct substitution lang talaga. Sobra. Ang iba doon ay pero 2 points lang yun. Yung mga direct substitution. Pero may iba naman basta 8 problems yon consisting of 30 points. So, hindi na ako magpapakaano, so you can have your lunch na guys. If you don't have any questions or clarifications, then I guess that's it tayo for today. See you next week, and I hope that you really study for your midterm examination, specifically in our course, and advance na happy Holy Week